Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Naku, napakarami pong nanonood. Ako po si Xiao Chua at welcome po sa ating Facebook Live Learning Session handog sa inyo ng Vibal Publishing. Okay po. Muli, wag nating kakalimutan na i-share ang live stream video na ito kasamang hashtag na #LearnAs1PH. At i-caption nito tungkol sa i-caption ang tungkol sa iyong natutunan tungkol sa paksa upang matanggap ang iyong official digital certificate ng participation. Okay? So watch and share today's live learning session and use #LearnAs1PH in your caption to get your digital certificate from Vibal through PM. So maraming salamat po at sinamahan niyo ako sa araw na ito. Nako, sana po hindi masyado magka-problema yung internet. Naiintindihan, sana maintindihan nyo. Lahat po tayo yung problema sa internet. Okay, ang paksa po ng aking Facebook Live Learning Session ngayon ay, again, handog ng Vibal, ay folk Catholicism, ang pagtanggap at pag-aangkin ng Katolisismo. Okay. I-celebrate po natin sa 2021, bagamat hindi natin alam kung social distancing pa rin ang pagdiriwang natin, ang tinatawag nating the National Quincentennial Commemorations. Okay? Ito po yung 500 years ng 1521 kung saan dumating si Ferdinand Magellan, ipinakilala niya ang Katolisismo at nung ipinakilala niya ang Katolisismo ay ito naman ay siya ay hinamon ni Lapu-Lapu at siya po ay nagapi at nagkaroon tayo ng victory kay Victory at Mactan laban sa panghihimasok ng dayuhang si Magellan. Okay? So parang sinasabi sa mga ipagdiriwang dyan sa mga 500 years na yan ng bansa, ay yung pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Okay, may mga ibang nagsasabi na, bakit ba ipagdiriwang pa ang pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas? Well, tandaan natin, aside from the obvious, kasi ang sinasabi lang, ang mga ang mga Pilipino ay nasakop ng mga Espanyol at nagdaan sa ng pananakop ng isang dayuhang bansa, nagamit ang Katolisismo bilang instrumento ng dahil sa relihiyon na pasunod tayo na gawin ng kanilang mga kagustuhan. So bakit natin ipagdiriwang ang ating pagkalipin? Yan ang sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na ating naiintindihan, sapagkat totoo naman na nagkaroon ng tinatawag na Patronato Real. Ano yung Patronato Real, mga kaibigan? Simple lang po. Pag sinabi po nating royal patronage ay yung pong yung pong mga hari ng Espanya at Portugal ay nagkaroon ng agreement sa Vatican. Anong ibig sabihin nito? Na sila po ay magiging royal patrons tong mga hari. Bibigyan ng salapi
upang mabuhay ang mga orden ng pare, 5 orden nito, Agustino, Franciscano, Dominicano, Jesuita at Recoleto, na magpalaganap, bibigyan sila ng ng pera, sila bubuhayin para magpalaganap ng Katolisismo sa mga kolonya, no? At in return, i-recognize ng Papa, Santo Papa, ang mga kolonya at ang kapangyarihan ng Espanya sa mga kolonya na ito. So, yun yung isang argumento dyan, na yan ay nagamit. Dahil nga, alam nyo, ang digmaan, ang pananakop, hindi lang yan yung puwersa, hindi lang yan yung armas sa armas, di ba? Kundi yan po ay digmaan ng mga kaisipan. So, kung gayon, ibig sabihin ay naging instrumento o naging sandata ng pakikidigma laban sa mga Pilipino ng Espanya ang Katolisismo, sapagkat dahil ipinakilala sa atin ng Diyos, lalo na ang imahe ng mahal na pong Jesucristo na nagpakasakit, na nagtiis, ay dapat tayong magpakasakit din. Tayo'y magtiis ng ating kalagayan dito sa Pilipinas, sapagkat ang ating reward, ang ating kapupuntahan ay ang kabila na buhay. Di ba? At magtiis lang muna tayo dito tulad kay Kristo. Kaya tiniis natin ang polo y servicios, bandala, tributo, encomienda, at iba pa. Yan ay hindi ko sinasabing hindi totoo. Yan ay nakatala sa ating kasaysayan. Subalit, kung ito lamang ang iyong i-emphasize tungkol sa pagdating ng Katolisismo dito sa Pilipinas, yan ay kalahati lamang ng istorya. Kasi magtatanong ka, kung naging instrumento ng makikidigma at ng pananakop ang Katolisismo, at naghirap at tayo ay talagang pinahirapan ng Katolisismo, bakit? Bakit po? Nagkaroon tayo ng mas maraming Pilipino, majority ng Pilipino ay Katoliko. At mas maraming Pilipino ang naniniwalang sila ay mga Kristiyano, katulad na ng ating mga kapatid na Protestante, tulad ko. So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroon pong nangyari. At ano itong nangyaring ito? Simple. Una, by the way, kailangan ko kayong i-warn, hindi ho doktrina ang pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi ho ako pastor o ministro o pare para magturo sa inyo ng teolohiya. Hindi yan ang usapan dito. Hindi teolohiyang Katoliko. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kultura. Ano ang meron sa Katolisismo at bakit natin ito tinanggap na sa atin? Kaya nga yung ating pamagat ngayong araw, mga kaibigan, ay folk Catholicism, ang pagtanggap at pag-aangkin ng Katolisismo. Hindi ito yung kwento ng mga ututong Pilipino nung unang panahon na dumating ang mga Kastila, ibinigay ang Katolisismo at nagpaloko tayo. Kasi parang yan yung makikita sa iba. Parang ang sinasabi nyo, bobo ang mga ninuno natin. Hindi po ganyan, mga kaibigan. Hindi ganyan. Ano ang pinapakita sa atin ng kasaysayan? Simple. Nung tinanggap, nung ipinakilala sa atin ang Katolisismo, ito'y tinanggap natin sapagkat mayroong mga bahagi nito ang naroon na sa dati nating pananampalataya. At ang mga elemento na ito ay inugat nila, kaya tinanggap at niyakap nila ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Katolisismo ng Pilipinas, bagamat ito ay sumusunod sa magisterium, ay may mga practices na makikita ninyo na nakasalig sa kulturang Pilipino simula pa nung unang panahon. Kaya po, pinatugtog ko kanina ang instrumental version ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sapagkat sa debosyon sa Poong Jesus Nazareno,
ito ay may mga elemento na nanggaling sa sinaunang kultura. Okay. Laliman pa natin ng konti. Sa paniniwalang Katoliko, meron tayong tinatawag na mga yung mga sakramento. Yan. Ang pagsamba gamit ng sakramento, ito yung prescribe ng mga Katoliko, ng simbahan. Ito yung sinusunod natin o sinusunod ng mga Katoliko bilang Universal Church. 7 sakramento yan, kasama ng banal na misa. Diba? Kasama ng pagbibinyag, kasama ng pagkukumpil, kasama ng pagkakasal, pangungumpisal, no? At marami pang iba. O at iba pa. No? Now, ang sinasabi natin dito, may mga ekspresyon ng Pilipino ng pananampalataya na wala dyan sa 7 sakramento. At ang tawag ng simbahan dyan ay popular devotions. Okay, now, ang popular devotions ba ay, alam nyo, may mga nagsasabi na yan, ay ano yan superstition yan. In fact, hindi naman po. Bagamat kung sosobra nga doon sa kung nakakasama na, hindi nga tatanggapin. Pero kung ito ay hindi naman nakakasama, meron po tayong tinatawag na dokumento sa Vatican Council, yung Lumen Gentium, no? At ito'y ipinalaganap noong Second Vatican Council 1960s, 1970s. At ang dokumento nito ay kumikilala dun sa tinatawag na Sensus Fidelium, no? O yung sense of faith. Sensus Fidelium, Sensus Fidei, sense of faith ng mga na nanggagaling sa tao. So, paano ina-express ng tao ang kanyang paniniwala na may concurrence din sa turo ng simbahan, bagamat hindi ito yung nasa mga sakramento, at nagkakaroon ng kaisahan ng puso ang mga tao tungkol dito. Ayan. So, yun po yung tinatawag na pagkilala, yung Sensus Fidelium o Sensus Fidei, yan yung pagkilala doon sa tinatawag nating mga ekspresyon na nanggagaling mismo sa bayan ng kanilang Katolisismo. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So, sige, simulan natin. Muli, gusto nating makita dito na inangkin natin ang Katolisismo sapagkat nakikita natin dito ang sinauna nating pananampalataya. In fact, noong 1521, nung dumating si Reyna Juana, nung dumating si Raja Humabon na naging Haring Carlos at si Reyna Juana, ay nakita ni Reyna Juana yung Santo Niño na galing sa Espanya. No? At yung Santo Niño na ito ay, saglit lang kailangan uminom ng tubig. Yung Santo Niño na ito ay nung makita niya, ito yung Magellan. O bakit niya ito hiningi? Malalaman natin yung clue pagdating doon sa babalik ni Legazpi. Kasi di ba napatay nga si Magellan. 1565 bumalik si Legazpi. So anong nakita ni Legazpi? Simple. Nakita niya ang Santo Niño sa isang kubo kasama ng mga anito. Nasa isang box. So, ano ang ibig sabihin nun? Ang hiningi yun ni Reyna hindi niya sa Katolisismo ay kung paano niya naiintindihan na mauuna na to ang mga anito. So yan. Ano ba yung mga anito? Sila yung mga spirito ng tao, ng kanilang mga ninuno, na yung mga anito na ito ay bumabalik sa kalikasan at pwede silang i-carve sa isang likha, sa ifugaw, isang bulol, isang anito, na hugis wangis ng tao, upang yun ay igalang. Yun ay igalang. Ayos. Now,
bilang yan ay isang tawag dito, yan ay isang ninuno na dinadasalan, ay ano ba yung mga imahen na ito? Okay. Ang mga imahen, of course, sa apologetics na Katoliko, ay kasi sinasabi sa banal na Biblia, no, na bawal sambahin ang mga imahen. Okay. Sa sinasamba ang mga matmuluhod ka sa kanila, ang yung niluluhuran according to Catholic doctrine ay yung mahal na represent ng taong ito. Ay hindi sinasamba. No? Hindi sila sinasamba. Ang Diyos lamang ang sinasamba. Mahal na Diyos at ang tatlong persona ang sinasamba. Ang mga santo lang hinihilingan, hindi sila sinasamba. Yung mga santo na namatay, na sinasabi natin ngayon nagkaroon ng sa individual, ay naakyat na sa langit ang kanilang mga kaluluwa, at alam nating nasa piling na sila ng mahal na Diyos. Kaya sa doktrina Katoliko, binubulungan sila upang sabihin sa mahal na Diyos na ang kanilang mga kahilingan. Ganon din ang role ng mahal na Birhen, Santa Maria. 'Di ba? So, yan yung sinasabi natin dito na pagkakapo ay isang namatay na Katoliko na dinadasalan. Isang espiritu o kaluluwa na iginagamit unang panahon upang bantayan tayo. Pero yung mga nito, yan ay ninuno natin. Pero kung doon yung mga pong pagkakahalintulad, yung ating sinasabi dito na diwa. Kaya dito natin sinasabi, dyan pa lang, sa anito pa lang na yan, madali nating natanggap yung Katolisismo. Naiintindihan po ba natin? Okay. So, sige. Ngayon, punta natin yung ilang elemento pa, no? Na, alam nyo, ganito yun eh. Isa sa mga illustration ko ng nung nangyari sa Katolisismo ay yung nangyari kay doon sa San Cristobal sa Paite. Okay. Ano yung nangyari sa San Cristobal sa Paite? Sana may pakita ko ng maayos sa inyo, no? Okay. Kikita niyan. Yan po yung dating San Cristobal. Yan po yung San Cristobal image. Ayan, nagbabalik po tayo. Pasensya na po kayo, no? Nagkakaroon tayo ng problema sa internet. Pero ito po, no? Papakita ko lang ko sa inyo. Ito po yung San Cristobal sa Paite. Ayan. Yan po ay makikita ninyo maputi. Oh. Now, matagal na ho yan. Mga 200 taon na ho yan. Nasa simbahan ng Paite, Laguna. Kaso, nung nilinis nila a few decades ago, nalaman nila, meron pala sa likuran na imahe na nakalagay mismo doon sa pader. No? At kung makikita ninyo, itsura ng Pilipino at nakadamit ng magsasaka. No? Ang San Cristobal na ito. So, yan ay isang demonstration na yung naunang painting ay kung paano nating tinitignan ang Katolisismo. Na may mga Pilipinong elemento. No? Yung nasa pader. Ngayon, siguro, may naunang pare, hindi na sumunod na pare, hindi nagustuhan yung naunang San Cristobal na mukhang Pilipino, ay pinalitan ito ng isang San Cristobal na maputi. Pero hindi nawawala sa pananaw ng mga tao na yung Katolisismo, yung pananampalataya nila ay may Pilipino na elemento o katutubo, kung ayaw niyong tawaging Pilipino. Bagamat of course, contested lahat ng mga terms na yan. Okay, sige. Simulan natin. So, yung paniniwala sa kaluluwa, ito ay
Diyan nanggagaling yung paniniwala sa anito, at ito ay lumipat sa paniniwala sa mga santo. Ito pa yung isa, yung paniniwala mismo sa kaluluwa. Okay, so naniniwala ang mga ninuno natin na yung kaluluwa natin ay nasa utak, ayon sa psikolohiyang Pilipino ni Naseo Salazar at ni na Virgilio Enriquez. Ito'y kanilang ipinakita. Okay? Nasa kulturang Pilipino, nasa utak ang kaluluwa. Ang ginhawa po ay nasa atay, nasa bandang sikmura. Okay. Pero magkaugnay yung ginhawa na nagbibigay sa atin ng magandang buhay at yung life force na kaluluwa na nasa ating utak. Okay. So, yung kaluluwa natin, kailangan maging matuwid o mabuti. Kaya matuwid na kaluluwa ang tawag. Pag masamang kaluluwa ka, ang tawag sa'yo halangang kaluluwa. Kasi pag nausog yung kaluluwa mo, nawala lang sa alignment yan, magkakasakit ka na. Kaya tinatawag yung mga kapag malakas ang dungan o willpower mo, na usog mo ang isang tao, nagkakasakit, nauusog mo yung kanyang kaluluwa. Pag ang tao ay natulog, ang kaluluwa niya ay lumalabas sa butas ng kanyang mga katawan, ng kanyang muka at mga extremities o yung daliri ng paa at kamay, pinakadulo ng ating katawan, lumalabas ang mga kaluluwa natin dyan pag tayo ay natutulog. So para bumalik, kailangan maayos ang pagkakabalik ng kaluluwa. Hindi siya nakausog. Okay? So, kaya magkakasakit ka pagka ginising ka ng wag lokohin mo ng lasing, wag lang ang tulog o bagong gising. Dahil masama ang pakiramdam. Okay? Kaya yung bata, pagka malakas ang dungan ng isang tao, willpower niya, mausog niya yung kaluluwa ng bata, nagkakasakit. Kaya nauusog. Now, pag nakita ninyo yung mga paniniwala ng mga ninuno natin, para hindi ka mapasok ng masamang kaluluwa, kailangan maglagay ka ng mga ginto. Ginto sa yung necklace, may bracelet, may mga earrings, hikaw, at anklets sa paa, dahil yung daliri ay mga daliri sa paa ay pwede yung papasukan ng masamang kaluluwa. Lalagyan mo yan ng ginto. At yung ginto na yon ay lumiliwanag ang ginto, kaya ang mga kaluluwa na masama ay ayaw pumasok. Kaya napoproteksyonan ang iyong kaluluwa. Ang tawag po dyan ay anting-anting o agimat. Yung mga ginto, hindi lang yan abubot. Yan ay proteksyon sa kaluluwa nung unang panahon. Ay yung mga linglingon ng ating mga ninuno. Yan po ay mga kaluluwa. Ayan po ay mga proteksyon sa kaluluwa. Subalit, pagdating ng Katolisismo, ano po ang mangyayari? Simple lamang, Ayon kay Dr. Bernadette Lorenzo Abrera, ang aking pong guro sa cultural history sa UP noon, ay magta-transform pagdating ng Katolisismo ang mga anting-anting. At magkakaroon sila ng mga disenyong disenyong Katoliko. So, yung mga anting-anting, diniscouraged, of course, pero napatuloy yung kanilang paniniwala, hindi nawala yung paniniwala nila, dahil ito ay lumipat lamang sa mga anting-anting, na ngayon ay may mga disenyong Katoliko. Ayan, mga kaibigan. May krus, may Birhen Madre, may Sagrada Familia, may Santissima Trinidad, may yung mata na na omniscient God, at yung mga tinatawag natin na Santiago de Galicia, yung San Miguel Arcangel. Yan yung mga naging bagong mga representasyon ng anting-anting. Pero sila ngayon ay may disenyong Katoliko. Kaya patuloy nila itong naisuot. At ngayon, may mga Katoliko na naniniwala, bagamat of course ito hindi dinidiscourage ito ng simbahang Katoliko opisyal. Maraming Katoliko ang naniniwala sa anting-anting. And in fact, kahit hindi yung mga anting-anting na aking ipinakita, yung mga palaspas, diba? Hindi, yun munang yung hindi lang yung bakal, pati yung mga puso ng saging yan, anting-anting yan. Yung mga palaspas,
Yan, parang anting-anting ang tuwing natin dyan. Kasi pag yan ay binasbasan ng pare sa Palm Sunday na hindi natin nagawa sa simbahan dahil do sa COVID-19 pandemic lockdown natin, enhanced quarantine, yung mga palaspas na yan ay ilalagay mo sa harapan ng bahay mo upang maging proteksyon ng bahay ninyo mula sa kidlat at ng pamilya ninyo. Of course, sa simbahang Katoliko, yun ay symbolical na pag-welcome kay Jesus sa iyong tahanan. Pero parang ang ginawa natin siyang anting-anting. And in fact, yung kay San Benito na medalyon, ito ay sanction ng simbahan na isang parang malaanting-anting na proteksyon sa demonyo. May dasal po yun, yung mga letra dun sa St. Benedict's Medal. Ginagamit ng mga kulasa yan sa St. Scholastica. Diba? O yung mga palaspas, yung San Benito, yan ay Catholic, parang Catholic anting-anting yan. At yung mga rosaryo, hindi naman tinuturo ng simbahan na may kapangyarihan yan eh. Yan ay dinadasalan, yan ay yung rosaryo ay may yung para maging alam mo yung pattern ng pagdadasal ng Santo Rosario. Pero ang ginagawa ng Pilipino, sinusuot. O itinatago. Bakit? Kasi ito ay proteksyon, ginagawang parang anting-anting. So, ano ibig sabihin nito? Yung kung paano pananaw ng Pilipino sa Katolisismo ay nakasalig doon sa sinuunang pananampalataya na ibig sabihin hindi tunay na nabura ang ating kultura. Mga kaibigan. 'Di ba? So yung simbolo ng araw sa mga anting-anting, ito ay simbolo ng bathala. Kasi tandaan nyo, ang mga ninuno natin, hindi sila polytheistic. Yung mga anito, hindi Diyos yung mga yan, mga anito lang sila. Isang Diyos ng Pilipino, ito yung bathala, at siya po ay nire-represent ng haring araw. At yan din po yung makikita natin sa mga anting-anting, yung haring araw. Simbolo ng omnipotenteng Diyos. So, nag-transform yan, at yan ay nailagay actually sa ating bandila. So yan, makita natin, yung Manungguljar, 'di ba? Punta tayo sa Manungguljar. Maganda 'to, Yung Manungguljar, representasyon siya ng kaluluwa na pumupunta sa kabilang buhay. So ito yung isang magandang larawan ng Manungguljar. Yan, okay. Alam niyo po, mga kaibigan, kung titignan niyo, yan din po yung itsura ng Ifugao. Bakit? Tignan natin At yung bulol, actually kapag tinignan mo, Rapa Nui sa Easter Island, yan din ang itsura. So napakaganda nito. Bakit? Pag nakita mo, ano ba yan? Yan din yung itsura nung ating mga patay. Sandali lang Yan. Sana may oras pa ako, Hindi ako nakatingin sa oras. Hi, sorry, mga kaibigan. Hirap po sa ating teknolohiya, mga kaibigan. Ayan. May oras pa tayo. May 30 minutos pa tayo, mga kaibigan. Very good. Okay. So, ganyan po yung itsura ng ating mga sinaunang patay. Ayan. Sila po ay nasa fetal position. At yan po ay, kung nasa fetal position po, yan po ay bumabalik sa paano ka ipinanganak. Okay? At sa Cordillera, pag nag-fetal position ka, iuupo ka doon sa tinatawag na sangadi o sangkatsil. Ayon kay Dr. Lars Raymond Ubaldo, siya po yung nag-aaral ng mga kulturang Ifugao, Cordillera. At ang nakakatuwa dyan ay, yan po ay pag yan po inupo dyan, to start the process of mummification, siya po ay pinauusukan. At sa pagpapausok po, yung mga huling katas ng tao,
ay pupunasan po. Bakit pupunasan? Ay sapagkat po yan pupunasan para ho ipahid doon sa buhay. Para yung gahom o potensya, kapangyarihan ng tao na namatay, mailipat po sa inyo. Bakit po? Kasi pwede ho kayong gumaling. Pwede ho kayong maging matalino. Pwede yung lumipat ang kapangyarihan ng taong iyon sa iyo. Mas magiging malakas ka. Yan din yung dahilan kung bakit yung mga kalaban, yung mga sa gera, noong unang panahon, yung mga hangaway, sa kanilang pangungubat, pinuputol nila yung mga ulo ng kanilang mga kalaban. Pag nanalo sila, bakit? Sapagkat gusto nilang lumipat yung gahom o kapangyarihan ng kanilang mga kalaban sa kanila. Na ano makikita natin dito? Naalala nyo ba? Na kapag Biyernes Santo, lalo na sa bayan ng Magdalena, Laguna, ibinababa ang Santo Cristo mula sa kanyang krus at bilang isang Santo Entierro. Oh? So hinihiga po siya na ganyan. At ano pong mangyayari? Sa paghiga po sa kanya na ganyan, pinauusukan po siya at nililinis. So hubad yung santo, siya po ay pupunasan. Bakit po? Pupunasan po para ipamigay po ang mga panyong ito. Again, pinapausukan sa Magdalena, Laguna. Pero sa maraming lugar, sorry, hindi po COVID. Kapag yan ay pinausukan yan, at o kung di man pa usukan ay pupunasan upang ipamigay ang mga panyong ito sa mga tao. Dahil ito ay isang pwedeng makagaling. O, di ho ba? So, parang, ano nangyari? Yung panyo ngayon, ay naging anting-anting. Di ho ba? Ito, naligtas sa sunog ho ito. Nung nasunog yung old house, nakakatuwa, ano? Ito po ay pinupunas, di ba, sa mga santo, kay Nazareno, pagkapahalik, upang ipunas sa mga may sakit, upang magkaroon ng kagalingan. At upang matupad ang iyong mga kahilingan. Paglipat ng kapangyarihan ng mahal na Jesucristo, batay sa representasyon ng kanyang paghihirap, upang makagaling. Okay? Again, hindi ho ako nag-uusap dito tungkol sa relihiyon o doktrina o teolohiya. Huwag niyo po akong awayin. Ako po ay nagpapaliwanag lamang sa lenteng kultural na kung bakit ang Katolisismo ay tinanggap ng Pilipino ay sapagkat ang mga naunang practices ng mga ninuno natin ay makikita natin sa mga practices ng Katolisismo. Kasi yung paghipo sa mga santo, hindi lang naman sa atin yan. Meron din practice dyan ang ibang bansa. Ang Roma, meron yan. Pero, ipananaw natin yung nakikita natin dito. So yun po yung dyan. Kaya yung Nazareno po ay pinupunasan natin. So may kapangyarihan. At syempre yung isa pa yung isa pang pwede mong sabihin na elementong Katoliko ay yung pagpipinitensya. Bakit? Okay. Alam niyo, penitensya, sakripisyo yan parang hinahampas ng paalala na parang simbolikong paghampas ng mga praile noon sa kanilang sarili upang maalala yung paghihirap ni Kristo. Pero tayo, dahil extreme, hinahampas natin ang ating mga sarili at talagang pinapadugo natin. Yung ating mga sarili. Pag tayo ay nagpepenitensya. Bakit? Kasi literal yung ating pagkuha nung quote sa Biblia na parang carry your cross and follow me. Kaya yung mga nagpepenitensya, nagbubuhat talaga ng krus. At pinapalo ng napakahirap at sila ay yung mga flagellantes talaga nagpapadugo. At alam natin na sa kutod, nagpapapako pa sa krus ang mga tao. Kutod San Fernando, Pampanga, tsaka sa Bulacan.
Oh. So, yan. Sa kanilang larawan po ay kinuha official photographer to the Cardinal Sin, si Noliam Suan, at inedit ito ni Fernando Shalcita, Gilda Cordero Fernando, at sinulat ni Benjamin Bautista, Fernando Reynaldo Ileto, Nicanor Chongson at Fernando Shalcita. So, ang gandang aklat. Anyway, nakita natin na ang mga yan ay yung kasi visual lang Pilipino kulo. Gusto nating makita yung passion play, yung posisyon, yung kwento ni Kristo na paposisyon kapag Pilipino, bawal lang Biblia noon na basahin. Dahil ang Biblia baka ma-misinterpret, sabi ng simbahan, kaya hindi pinapabasa sa tao yung Biblia. Kaya anong naging pag-alam natin sa buhay ni Kristo? Pasyon. Mamaya pag-usapan natin, pero puntahan muna natin yung visual lang. Ibig sabihin, gusto mong ipakita nagsisisi sa kasalanan. O yung iyong panata. Panata meaning isang kahilingan na natupad, kaya may agreement ka sa Diyos. Ganyan din ginagawa sa sorry na wala tayo. Ano no, yung visual para ipakita mo. So, noong unang panahon pala, meron pala tong kasi yung possessions, meron din yang antecedent. Yung palang bulol, pagka-carve from the forest, yan ay pasensya na po at naputol ulit tayo. Anyway, so, yun po, no? Yung posisyon ay galing doon sa pagposisyon ng bulol. Mula sa kakahuyan, no? Pinoposisyon papunta sa ng bahay. Gayon din yung pagpipinitensya, meron palang sinaunang gawain diyan. At yun, pag namatay ang hari, di magpapalupot ngayon ng ratan ang kanilang mga katauhan bilang sign ng pagmomorn, no? So sasaktan nila yung sarili sa pagpapalupot ng ratan bilang sign of mourning sa kanilang doon pala galing yung pagpepenitensya, no? Doon sa ngayon ang mahal na Panginoon. Okay? Now, puntahan natin yung isang yung pasyong mahal. Ayan. 'Di ba nung unang panahon mga ninuno ko at yung kasaysayan nila ay yung mga epic, no? Mga tungkol sa kanilang mga bayani, ito ay china-chant, ritual chanting. Pag ang ritual, kikinig ang mga ang bayan, at ang nangyayari po ay nagkakaroon ng parang pagkakaisa yung mga tao pag nakikinig sila sa kasaysayan ng kanilang bayan. Okay. Ngayon din, ayon kay Dr. Lars Raymond Ubaldo, no, yung mga Ilocano, sila'y nagdudungaw. Ano yung dungaw? Kanilang buhay. O yung sa Tagalog, tinatawag natin Kapampangan, tagulele. Iniiyak mo yung buhay ng patay habang ikaw ay nagnanangis. Okay. Pagdating sa pasyong mahal, nagsama yung dalawang elemento na yan. Yung ritual chanting ng mga epiko at yung tagulaylay, at nagkaroon tayo ng teksto na kinakanta buhay ng mahal na Panginoong Jesucristo, sinulat ng isang Indio na si Gaspar Aquino de Belen, na isang sidekick sa isang imprenta ng mga Jesuita. At ito ay kinanta ang buhay ni Kristo na parang isang epiko, dahil ang bagong bayani ng epikong Kristiyano, Katoliko, ay ang mahal na Panginoong Jesucristo. At yan ay eventually ay kinorek ni Mariano Pilapil, at yan po yung
pasyon na ating binabasa sa panahon ngayon, ano, yung pasyong pilapil. Ayan, no? Kasaysayan ng pasyong mahal ng ating na bilang isang chant. So, pakinggan natin, yung pag-chant ng pasyon. Ito ng Mabuhay Singers, usual tono sa Katagalugan at sa Central Luzon. So, doon mo makikita na nagpapatuloy yung bataya ng mga ninuno natin, pero tinanggap na nila yung isang na sa kanila. Kaya unique ang ating Katolisismo. Ito ay ang Pilipino. Huli na lamang po marahil, puntahan natin yung mga simbahan. Okay. Nung unang panahon, ang mga ninuno natin ay sa kuweba sumasamba. Sa mga kuweba. At doon din naglilibing ang ating mga ninuno nung unang panahon. At eventually, nung nagkaroon ng mga pamayanan, ay nagkaroon na rin ng mga libingan sa malapit sa mga... So, ano ang nangyayari? No? Pagdating ng mga Espanyol, yung kung saan nakalibing ang ating mga ninuno, doon nagtatayo sa tabi nun o sa ilalim nun ng mga simbahan. Bakit? Ay sapagkat para igalang ng mga tao yung simbahan dahil doon din nakalibing ang kanilang mga ninuno. So anong naging function ng simbahan? Di ba nung unang panahon sa mga kuweba, doon tayo naglilibing? Sa mga simbahan, doon na rin tayo naglilibing. So parang ginawa nating parang makabagong kuweba. Kaya kahit yung earthquake Baroque at Baroque churches in the Philippines, actually mukha sila kuweba sa kabundukan. Hindi iba sila sa mga Baroque churches sa Mexico, halimbawa, o sa Espanya. Sapagkat sa atin, parang ang paniniwala ni Zeus Salazar, nakuha ko ito kay Zeus, na yung mga bundok at kuweba. At dahil nung unang panahon tayo pumupunta kapag may mga pag-alsa at paggera at kalamidad, diyan pupunta yung mga tao, ay makikita rin natin na naroon sa simbahan, elemento ng simbahan, sapagkat pwede ko kayong pumunta doon kapag may mga piratical attacks, no? Yung mga pangangayaw, ay pwedeng pumunta yung mga tao doon para maprotektahan sa loob. Yung simbahan ay nagsisilbing muog, tulad ng mga kuweba nung unang panahon sa mga ninuno natin. So, yan po makikita ninyo na pagpapatuloy ng kultura. So, in short, ano po yung sinasabi natin dito, mga kaibigan? Hindi po totoo na nung dumating ang mga Espanyol at ang mga dayuhan, ay nabura po ang ating kultura. Akala lang natin yon. Hindi po totoo na
ang tinanggap lang natin ng buong buo yung ipinakain sa atin. Hindi po. Yan po ay may agency tayo dyan. Ibig sabihin ng agency, meron po tayong pagkilos na ginawa para dyan. Yan po ay tinanggap natin, inangkin natin, sapagkat nakita natin dyan ang ating sariling mga pananampalataya. At sana po, naging maliwanag po sa atin ang mensahe na ito ng ating kasaysayan. Hindi po nawala ang ating kultura. Ang ating kultura po ay matatag. At ang Katolisismo ay hindi lamang isang bagay na dayuhan ngayon. Ito'y atin, sapagkat marami sa mga Pilipino ay Katoliko. At ito'y inangkin natin bilang ating pananampalataya. Okay, maraming salamat po. Gusto pong batiin si Sofia Salvador. Maraming salamat. Si Crisiel Sabado. Si Arbel Manyala, isa ring pong guro na dati kong estudyante. No? Si Madel Kalayag at ang kanyang ama na si Serge Kalayag. Salamat po sa inyong panonood. Lorena Coquilla, Maria Cristina Ogoy Deraco, John Ruiz Villanueva, Lyric Kapawa, salamat ko, Mila Chan, Tarlac Province po, taga Tarlac po ako, nandito po ako ngayon sa yan, Chris from Quezon Province, nagagalak na makita ko ulit, Professor Chua, taga Quezon po ang aking lola. Oo, thank you Sophia Beatriz daw, sir. Thank you po, ma'am. Umaga, nice to your discussion about our culture in relation to our faith. Yung guro ng kasaysayan, sabi ni Tanyeda. Chua, hello. God bless and more power. Xiao Chua, Michelle Chua is my sister. Thank you po. Mama ko, Vilma Chua, hello. Hindi po COVID. Mark Chua, tatay ko, si Ariel Charles Chua. Maraming salamat. Nilibet, watching from Pampanga. Maya pa kay Kongan. Ronaldin Calama Villarosa, favorite historian na daw ako. Thank you po. Gay Bangkoro, kaya po naging madali ang pagtanggap ng Pilipino sa Katolisismo dahil mayroong pundasyon sa sinaunang ritual. Salamat po sa BSV Haro. Informative gid, sir. Thank you, Day. Jeremy, thank you, Vibal. Ganda nito. Learning. Thank you. Ng trabaho. Kaya sana po, Vibal, damihan po ninyo yung mga lectures. Tulungan po natin. Sana kahit yung ibang mga historians. At hindi lang Vibal dapat ang gagawa nito. Kung may mga companies pa ho na iba dyan, suportahan po natin. And I would like to emphasize to everyone na huwag kalimutang i-share ang live stream na ito. Mga hashtag na hashtag +1PH at caption tungkol sa iyong natutunan sa paksa upang matanggap ang so Jeremy Perez Magante, Edwin May M. Informative, taga Sorsogon daw po siya. Galing po ako dyan. Repata, walang signal, dinig, naka-freeze. Minsan po nagpi-freeze, pasensya na ho kayo. Gay Bangkoro, Pasyong Mahal, reminiscing Pasyong Mahal. Chip tin dice, mayroong impact sa subject to self-inflicted. Maui Cheng, this is an interesting topic which talks about culture and history. Thank you po. Maria Ivy Enriquez, Santiago, learning more about our Filipino culture. Cristina Flor de Lisa, Edmond Guillermo, ayan, very informative po talaga. Thank you, sir. Rihero, Lansangan Carrion, we are rich in tradition, we have a unique rights, good for us. Thank you po. Leonila Rivera Magisa, hello. Tapanggu, thank you po. Maricel Yu, kaya pala karamihan sa simbahan malapit sa simenteryo. Derek Angeles, Maria May Sibilia, bakit ang bilis? Abigail, ayan, Asuncion Remolacio Mirabueno, Marian Asenjo Mondragon. Nako, ang bilis. Mayfort Gutierrez Duñas, Janice Rempilio Guillenerio, Rene Jean Rose Susi, Lorena Garcia Laya, yeah. Condolence po kay Claire Junio at sa kanyang pamilya sa pagyao po ni Jojo Junio. Opo, marami pong salamat kay Father sa Spiritual Consolation, kay Father Rick Valencia, salamat po.
At Charis Asilio, thank you for the interesting topic. It will help me as a teacher to deepen discussion of CLE in Filipino context of my pupils. John Mark Dacuba, Catholicism in the Philippines has a very unique and distinct Catholic practices from our ancestors. It was embraced by the Filipinos as part of our strong faith. Thank you po. Marisol Erquiza, Melina Kahulugan, the message is clear. Sir Chua, matatag ang kultura ng Pilipino. Ang Katolisismo ay ating pananampalataya, yak ng maraming Pilipino. Larny Comendadores Torillo, thank you Sir Chua for sharing idea about folk Catholicism. Anali Yumul, paano po kung nakuha na pong mamatay ang isang tao, pero anako, hindi ko nabasa, ang bilis. Guevara Herminia, Wilms Apepe, Balansag, Nea Peranyo, Paul Joven Aguila Alilio, hello po. Lori Homok, Melanie Mauleon, Sergio Urbano, Dan Jasper Ibis, Bebang Ki, Marilu Briones, San Pablo City, Sherlyn Valiado Manasok. Hello po, pasensya na, ang bilis-bilis, ang gaganda sana ng mga comments, ano? May oras pa naman tayo. Justa Pilio, Emin, Zane Asilio, Edward Del Mundo, Iluminada Gayeta, Alicia Parahas, Nino Christian Tola Montoja, Susana Perlasnera, Genevieve Nonan, Jason Recto, at no? Teacher Cherry, kung di ko name nyo, sorry, Ten Tansin, Agila, thank you so much for everyone. Sana daw may part 2, sana po, para magkaroon ako ng racket habang walang trabaho. John Nako, Cristel Ray Toben, ang bilis. Mary Grace Lagman, Christy Manzanilla Yolanda, Nisio, Gina Harabe Copino, Maria Ivy Santiago, Edric Lato, Alejandro Alfonso, Sir, shout out. Pasensya na ako kung di ko mabasa lahat. Cherry Farrell Generoso, Lenlen Di Makulangan, ay ating angkin natin to, mga paniniwala pinatatagan. San Pedro, Emily Navarro Tamundong, hello po. Cornelia Gonzalez, Altura Kim, Kathleen Malabanan, Leo, thank you po. You became Miguel Zaid Haide, Leonora Garcia, Marisol Erquisa, Betty Tugaderoy, ang bilis. Gonzalo Remedios Marasigan Vergara, Jacqueline Rio Morales Limato, Tolero, Amay Campo, from Cavite, Radim Dimla Reyes, what a great topic. Knowledge regarding cultural aspect of Catholicism, which help us to learn resemblance, blah blah blah. Genevieve, Apas Aquino, Venson, yes, Tintin, Abasian po, yes. Sorry, hindi ko na mababasa lahat, pero mismo sa panahon ng after the coronavirus. Kasi after the lockdown, agad magbabalik sa normal. So may pagpapatuloy ba natin yung mga pagpila sa mga santo at paghalik sa mga may maging na pagkakalat ng, di ba? Ito kaya ayun, pasensya na po, ano? Magkakaroon pa ba ng mga posisyon tulad ng translasyon ng Nazareno ng, di ba? Alam nyo, pinoproblema kung paano magkakaroon ng quote-unquote kayusan yung pista sa Quiapo, pero mukhang coronavirus lang ang nakapagpatahimik kasi hindi po kami nakapag Good Friday procession dahil sa coronavirus. Si Sherin Garcia, maraming salamat po sa panonood. Salamat. Okay, kasi ngayon digital na ng sama-sama, digital, 'di ba? So, nagpapatuloy po ang kasaysayan ng
ang practice. Kasi 'di ba, ang handshake daw ay 'di ba dati yung ama namin ay naghahawakan tayo ng kamay. Ngayon hindi na, 'di ba? Pero pagdating ng panahon, yun na nga yung mga usual gawa natin, paano ko kaya yun? But again, paalala lang din sa atin that when we do our faith, when we do our religious practices, it is an act of faith. We do not know if He's listening. But you just know that someone is listening to you. 'Di ba? So, yun lang. Thank you. Yun lang po. So, binabati ko yung ating mga kaibigan sa Vibal, sina Emmanuel, Fib Sevilla, hello. Thank you so much sa inyong lahat, no? Sa ating sa inyong wait lang sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito, sa pagkakataon na ibinigay ninyo, no? Upang tayo ay sa araw na ito, no? So, maraming salamat. Alam niyo, gusto ko kayo lahat bati ninyong nanood, no? Kanina po pumalo tayo ng 3,000 ang nanonood. So, thank you so much for watching this broadcast from Vibal. For using Showtime. Elvira Angeles from San Pablo, thank you so much. Gusto kayong batiin lahat, I want to have a handshake with all of you who watch the show, but I cannot. So please receive my goodwill, receive my best wishes. Mabuhay kayong lahat. And again, I would like to thank Vibal for giving me this. And again, huwag kalimutang i-share ang #LearnAsOne at caption tungkol sa inyong natutunan sa paksa upang matanggap ang digital. Napakaganda nito. Tayo ay nasa bahay, pero tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataong matutunan ng human resource development. Di ba? Magagamit natin pagtuturo at sa ating professional growth. Okay. Sige po, no? Thank you so much. Thank you so much. Lahat kayong mga bumabati, Wilma Ballesteros Marquez, thank you. Mga taga-Letran kayo, oo, salamat na kasama ko kayo sa NCCA. AP Batasan National High School. Swerte ko kayong nababasa ko. Thank you so much. So muli, again, ang mensahe lang po ng araw na ito ay ang ating pong kultura ay matatag. Hindi sinasawalang bahala ang ating ang ilang mga impluwensyang natin alam ito, inangkin na natin. Tama si Gabriel Estrada, ang tawag po doon sa sinasabi mo, nagkaroon ng syncretismo, paghahalo, pagbibigkis, pagtatalaban ng katutubo at katoliko. Okay? So, thank you so much everyone. Saglit lang, may gusto akong batiin No, continue. Saglit lang, may gusto akong batiin. Nasaan na yun?